Matapos nilang makabili ng kanilang mga kinakailangan sa baryo, agad din naman nilang binigtas ang daan patungo sa kanilang tahanan. Hindi pa man sila nakakalayo sa sentro ng baryo, bigla naman silang natigilan nang masipat nila ang mga kabataang naglalakad pabalik sa kanilang mga pamamahay. Habang patuloy nilang pinagmamasdan ang mga batang nagkakatuwaan, tila ba naantig sila sa kanilang mga nakita. Kahit papaano, napagtanto nila Tandang Lauryo na hindi lang sila nakikipaglaban para sa kanilang mga buhay, bagkus ay para na rin sa buhay ng mga inosenteng taong walang kaalam-alam sa lihim na digmaang nagaganap. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid, doon nila nakita ang kabuuan ng baryo at ang mga taong naninirahang masaya rito. Sa sobrang abala kasi noon nila Tandang Lauryo, hindi na nila nagawang masilayan ang masayang parte ng buhay. Maging si Ibrahim noon, aminadong puro digmaan na lamang ang tumatakbo sa kanyang isipan. Napakabuti talaga ng Diyos, Ginoong Lauryo. Isipin mo, sa isang simpleng pagtungo natin sa sentro, nagawa niyang maipakita ang mga bagay na magpapaliwanag sa madilim nating kaisipan. Tunay ngang totoo ang Diyos at kapuri-puri ang kanyang pangalan. Wika ni Ibrahim. Kasabay ng pagwika nito ay siya namang pagbigay niya ng isang mumunting panalangin para sa mga batang nakita niyang dumaraan. Makakatulong ang dasal na yon para kahit papaano'y magawa nilang palakasin ang kanilang mga gabay. Matapos itong gawin ni Ibrahim, muli na naman nilang ipinagpatuloy ang kanilang paglalakad pabalik sa tahanan ni Tandang Lauryo. May mga nakasalubong pa sila noong mga magsasaka na merong mga daladalang mga ani. Sa pagbalik nila sa tahanan nila Tandang Lauryo, bumungad sa kanila ang mga naghihintay na mensahero. Nananatiling nakatayo lamang ang mga ito sa bakuran habang patuloy sila nitong hinihintay. Sa pagsilay ng mga aswang sa paglapit ng kanilang pinuno, agad naman itong lumapit upang magbigay ng kanyang ulat. Tandang Lauryo, naririto na ho ang mga tribong pinadalan mo ng iyong abiso. Kasalukuyan ho silang naroon sa aming baryo upang maghintay ng inyong pagtawag. Wika ng mensahero. Dagdag pa nito na ang mga tribong dumalo ay ang mga namumuno sa mga karatig lugar ng buong San Remigio. 5 kilalang angkan ang nagpresenta ng kanilang tulong para makiisa sa digmaang kinakaharap ni Tandang Lauryo. Matapos itong mailahad ng mensahero, agad din naman niyang pinatawag ang bawat pinuno ng mga tribong dumalo. Mabuting balita yan, kaibigan. Bueno, sabihin mo sa kanila, nais ko silang makita mamayang hapon. Kinakailangan ko dito ang kanilang presensya nang sa gayo'y mapag-usapan namin ang mga bagay-bagay na mahalaga. Sagot naman ni Tandang Lauryo. Nang marinig ito ng mensahero, agad din naman itong nagpaalam upang puntahan ng pinuno ng bawat tribong nakipag-isa sa kanilang pangkat. Kasabay ng pag-alis nito ay siya namang pagpasok nila Tandang Lauryo upang maghanda ng kanilang makakain. Tinawag na dinoon ni Ibrahim ang lahat ng albularyo nang sa gayo'y magkaroon sila ng isang mumunting salo-salo. Sa pagsapit ng hapon noong mismong araw, kasalukuyan na silang naghihintay sa pagdating ng mensahero. Bago pa man sumapit ang 4:00, doon na nga nila nasilayan ang iilang mga panauhing naglalakad papalapit sa kanilang tahanan. Animoy mga magsasaka yun kung titingnan dahil sa kanilang mga kasuotan. Sa paglapit nito sa kinaroroonan ni Tandang Lauryo, agad din naman itong nagbigay ng respeto sa pamamagitan ng pagyuko ng ulo nito habang nagwiwika ng
Magandang hapon, Tandang Lauryo. Naparito kami bilang pagtugon sa iyong pagtawag. Naway maipanalo natin ang digmaang ito. Kasabay ng pagwika nito ay ang pagtayo naman ni Tandang Lauryo habang maiging pinagmamasdan ang mga kasama nito. Maya-maya pa, agad namang pinatuloy ni Tandang Lauryo ang mga ito sa kanilang bakuran upang magawa nilang mapag-usapan ang kanilang plano. Dahil sa 5 lang noon ang pinuno ng tribong nakiisa, kung kaya't naging madali para kay Tandang Lauryo ang magpakilala at magsiwalat ng kanilang mga gagawin. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon niya nalaman ang mga rason sa likod ng pakikipag-isa ng mga ito sa kanilang buong pangkat. Ayon sa mga aswang, na kaya lang naman sila makikipaglaban sa ilalim ni Tandang Lauryo sa kadahilan ng minsan na din silang nabiktima ng mga bertudes na kasalukuyan nilang kinakaharap. Karamihan sa mga aswang na naaanib sa kanilang tribo ay naalipin ng mga ito na siyang nag-udyok sa kanilang mga sarili na makapaghigante. Matapos itong marinig ni Tandang Lauryo, doon niya napagtanto na tila ba umaanib sa kanya ang pagkakataon. Mas mainam na merong galit sa kanilang mga kalaban ang kanyang makakasama sa digmaan dahil yun ang maaaring maging lakas nila upang gawin ang lahat makuha lamang ang tagumpay. Sa pagtatapos ng kanilang usapan, inihabili ni Tandang Lauryo na iwasan na muna nila ang gumawa ng hakbang dahil sa wala pang planong ibinibigay ang maestro. Sumang-ayon naman ang mga ito bago tuluyang nilisan ang kanilang baryo. Matapos ang kanilang pagpupulong, agad din namang nag-usap si Ibrahim at Tandang Lauryo ukol sa bago nilang mga kasama. Ginoong Lauryo, mukha naman hong wala pang karanasan ng mga yon. Matatapang kong magsalita, ngunit ramdam ko ang kakulangan sa gawa. Para silang isang mababaw na sapa na madaling mabasa. Wika ni Ibrahim. Hayaan mo lang sila, Ibrahim. Wala naman tayong magagawa para pigilan ang kanilang paghihigante. Mas mainam ngang nakiisa sila sa atin para kahit papaano'y mas lalo pang lumakas ang ating pangkat. Kahit di mo man sabihin, alam kong kinakailangan pa nating magkaroon ng dagdag puwersa. Kapag napasok na nila ang totoong digmaan, sigurado akong masasanay din sila at malalaman nila ang mga bagay na kinakailangang gawin. Sagot naman ni Tandang Lauryo. Matapos nilang mag-usap, agad din naman silang pumasok sa kubo upang makapagpahinga. Ang ibang albularyong naroon naman noon sa lugar, piniling sumiksik sa ilalim ng papag nila Tandang Lauryo sa kadahilan ng wala ng gaanong espasyo sa loob nito. Sa paglalim ng gabi noong mismong araw, patuloy pa rin naman silang nagmamatsyag sa buong paligid. Sa bawat oras na dumaraan, mayat maya ang pagsidatingan ng kanilang mga mensahero upang makapagbigay ng ulat sa kanilang pwestong binabantayan. Naging panatag naman noon sila Tandang Lauryo, gawa ng kokonti lang ang naiuulat nitong mga nilalang na lumilitaw sa buong paligid. Pagsapit ng 11:00 ng gabi, bigla naman silang nagulantang nang marinig nila ang isang balitang daladala ng isang mensaherong aswang. Tandang Lauryo! Tandang Lauryo! Nandito na ang mga bertudes! Kasalukuyan nilang nilulusob ang ating puwersa sa hilagang bahagi ng baryo. Ano ang gagawin natin? Alalang-alalang tanong ng mensahero. Nang marinig naman ito ni Tandang Lauryo, agad din naman silang naghanda upang salubungin ang kanilang mga kalaban. Silang dalawa lang ni Ibrahim ang sumama noon sa mensahero, gawa ng ang ibang albularyong naroroon ay magbabantay sa kanilang kubo. Marami din kasing mahalagang bagay silang iniwan doon na hindi pwedeng mapasakamay ng mga bertudes. Ilang minuto pa ang lumipas
Laking gulat na lamang nila Tandang Lauryo nang madatnan nila ang lugar na halos mapuno na ng mga itim na engkanto. Hindi nito nagagawang makapasok sa baryo gawa ng may itinanim doong mga pananggalang sila Maestro Florante. Nang masipat naman sila ng mga Bertudes na naroon, agad din naman itong pinatigil ang kanilang mga alipores na nagpupumilit pumasok sa lugar na yon. Sa paglapit ng isang mangangabayo sa harapan ng trensera, dahan-dahan namang naglakad papalapit dito sila Tandang Lauryo. Hindi maglalaon. Malalason din namin ang pananggalang itinanim nyo sa lupaing ito. Humanda kayo. Sinisiguro naming walang matitirang buhay sa baryong ito. Sigaw ng Bertudes habang dahan-dahang itinuturo si Tandang Lauryo. Nang marinig nila ang sinabi nito, agad din namang bumulong sa kanya si Ibrahim ukol sa habilin ni Maestro Florante. Ginoong Lauryo, mas mainam hong wag na lang ho natin silang pansinin. Tandaan ninyo ang bilin sa atin ni Maestro. Wika ni Ibrahim. Matapos itong marinig ni Tandang Lauryo, agad din namang kumalas sa kanyang isipan ang labis na galit dahil sa sinabi ng nilalang. Maya-maya pa, napagpasyahan na nilang maglakad na papalayo upang sundin ang ibinilin sa kanilang payo. Bago pa man sila makalayo sa nilalang na yon, muli na namang natigilan si Tandang Lauryo nang marinig niya ang pagsigaw ng Bertudes ukol sa gagawin nitong pagpatay sa kanyang mag-ina. Sa puntong yon, maging si Ibrahim hindi na nagawang mapigilan pa ang galit ni Tandang Lauryo. Walang sabi-sabi, agad niyang nilapitan ang Bertudes habang mabilisang nag-uusal ng kanyang engkantasyon. Panay na din ang pahid niya ng langis sa kanyang katawan bilang paghahanda sa nalalapit nilang digmaan. Ilang segundo pa ang lumipas, bigla namang nabahala si Ibrahim nang masipat niya ang alagang sigbi ni Tandang Lauryo na dahan-dahang lumalapit patungo sa kanilang kinaroroonan. Halos hindi niya alam ang gagawin niya noon sa kadahilan ng magiging mapanganib sa kanilang lahat ang muling pagsanib ng nilalang sa pinunong gabunan. Habang hindi pa ito nakakalapit kay Tandang Lauryo, ginawa naman ni Ibrahim ang lahat upang ito ay mapigilan. Dahil sa kanyang malalalim na karunungan sa katawan, kung kaya't naging mahirap para sa sigbi na yon ang siya ay malagpasan. Nang wala na siyang pagpipilian, napagpasyahan niyang itapon ito sa kabilang dulong parte ng baryo upang hindi na magawang makipag-isa kay Tandang Lauryo. Matapos niya itong gawin, agad namang lumapit sa kanya ang iilang mga albularyo at aswang habang patuloy na nagtatanong sa mga bagay na kailangan nilang gawin. Nakahanda naman ang mga itong makipaglaban, ngunit nananatili pa rin ang pagpapasya kay Ibrahim at kay Tandang Lauryo. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang nakalabas sa trensera ang pinunong gabunan upang umpisahan ang nakaambang digmaan. Sa pagharap nito sa Bertudes, bigla naman itong nagwika ng, "Dahil sa sinabi mo, mas lalo pa akong naging desidido para pagpapatayin kayo. Pinapangako ko ngayong gabi, walang sino man sa inyo ngayong naririto ang makakabalik sa inyong pugad na merong buhay." Kasabay ng pagwika ni Tandang Lauryo ay ang mabilis namang pagbalot ng kadiliman sa kanyang katawan habang patuloy na namumula ang kanyang mga mata. Ilang sandali pa, bigla namang natigilan ang Bertudes nang tuluyan na ngang nawala sa kanyang paningin si Tandang Lauryo. May mga naririnig naman siyang bulong nito, subalit hindi niya nagagawang malaman ang totoo nitong kinaroroonan. Ilang minuto pa ang lumipas, laking gulat na lamang niya nang biglang bumulagta sa kanyang likuran ang sinasakyan niyang Gerados.
Dahil sa ginawa ni Tandang Lauryo, wala nang pagpipilian ang Bertudes kung hindi ang gumamit ng kanyang mga tangan-tangang mutya. Sa pagluhod nito sa lupa, agad naman itong kumuha ng isang dahon ng talahib at mabilisang inusalan ng kanyang mga dasal sa kaliwa. Inilabas na din ng Bertudes ang kanyang mutya, nakabilang sa mga mutya ng kawayan na merong basbas ng diwata. Yun nga lang, dahil sa nalaso na ng buo ang mutyang yun, kung kaya't hindi na diwata ang gumagabay dito. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang tumayo ang nilalang na siyang naging hudyat para kay Tandang Lauryo na sumugod. Pagbunot niya ng kanyang tabak, agad naman niya itong inuntaya ng saksak. Subalit, bago pa man makalapat ang talim nito sa balat ng Bertudes, nagawa na itong maiwasan ng nilalang. Kasabay ng pag-iwas nito ay siya namang pagbato niya ng isang napakalakas na pagsapak sa kaliwang tadyang ni Tandang Lauryo. Mabilisan siya nitong tinamaan at sa sobrang lakas nito, halos hindi niya nagagawang makahinga ng maayos. Sa muling pagtayo ng pinunong gabunan, laking gulat na lamang ng Bertudes nang masipat niya itong ngumingisi. Anong nakakatawa, aswang? Natatawa ka ba dahil malapit ka ng mamaalam? O natatawa ka dahil hindi mo magagawang masaksihan ang pagpatay ko sa iyong pamilya? Wika ng Bertudes. Yan lang ba ang kaya mong ipamalas na lakas? Mukhang sa lahat ng Bertudes na aking nakaharap, ikaw ang pinakamahina sa lahat. Sagot naman ni Tandang Lauryo. Nang marinig ito ng nilalang, agad naman itong nag-usal sa bertud niyang tangan-tangan. Matapos niyang gawin ang bagay na yon, bigla naman itong kumuha ng isang bungkus ng dayami at walang tigil itong inusalan. Hindi naman ito inistorbo ni Tandang Lauryo sa kadahilan ng may kung anong nilalang ang bumubulong sa kanyang isipan na siyang nagbibigay sa kanya ng labis na pagkahumaling sa mga tangan-tangang mutya ng mga Bertudes. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang napatitig si Tandang Lauryo sa anino ng Bertudes nang masipat niya ang mga figura na dahan-dahang lumalabas doon. Kisap mata lamang noon ang pagitan nang bigla siyang mapalibutan ng mga nilalang na halos walang wangis. Ayon kay Tandang Lauryo na maaaring yon ang pangunahing abilidad ng mutyang tangan-tangan ng Bertudes. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid sa paligid, halos hindi na niya nagagawang masipat ang eksaktong kinaroroonan ng kanyang totoong kalaban. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman siyang sinunggaba ng mga ito hanggang sa dumating ang puntong nagawa na siya nitong mapadapa sa lupa. Sa sobrang dami ng mga figurang pilit bumabaon sa kanya, tila ba naging imposible na ang pagtakas. Maya-maya pa, bigla namang narinig ni Tandang Lauryo ang pagsugod ni Ibrahim patungo sa kanyang kinaroroonan. Nagawa nitong maitaboy ng walang kahirap-hirap ang mga nilalang dahil sa paggamit nito ng mga palipad hangin sa buong paligid. Nang mahanap na niya si Tandang Lauryo, agad din naman niya itong nilapitan habang nagwiwika ng, "Ginoong Lauryo, bumalik na ho kayo sa Transera. Walang saysay ang makipaglaban ngayon sa kanila. Hindi niyo ba naiisip? Marami pa tayong mga kasamang labis na naghihirap dahil sa walang katapusang digmaang ito." Kasabay ng pagwika ni Ibrahim ay siya namang pagbalik ng diwa ni Tandang Lauryo. Dahil sa mga katagang narinig niya noon, kung kaya't agad naman niyang napagtanto na hindi tama ang kanyang desisyong nagawa. Ilang minuto pa ang lumipas, napagpasyahan na nga nilang dalawa na bumalik na sa Transera. Si Ibrahim na noon ang nagbigay ng unang depensa upang masigurong hindi na muling makakalapit ang mga itim na figura.
Maging ang Bertudes na nakaharap noon ni Tandang Lauryo ay napayuko na dahil sa lakas ng mga usal na binibitawan ni Ibrahim. Subalit lingid sa kanyang kaalaman na merong papalang alas na hawak-hawak ang Bertudes. Nang masipat sila nitong nakakalayo na, bigla naman itong binitawan ang dahon ng talahib na mabilisang kumapit sa kanya. Pagsilay ni Ibrahim sa talahib na yon, laking gulat na lamang niya nang masipat niya itong dahan-dahang tumatagos sa kanyang baluting gawa sa orasyon. Nang maramdaman ito ni Tandang Lauryo, agad naman niyang nilapitan si Ibrahim at walang pagdadalawang isip na binunot ang talahib na bumabaon sa kanyang dibdib. Matapos niyang gawin ang mga bagay na yon, agad naman niyang inutusan ng disipulo ni Maestro Florante na mauna nang bumalik sa trensera. Upang mapigilan ang paglapat noon ng Bertudes, napagpasyahan naman niyang muli itong kaharapin sa kahuli-hulihang pagkakataon. Napakatuso niyo talaga. Hindi niyo ba kayang manalo ng patas? Tanong dito ni Tandang Lauryo. Kasabay ng pagwika nito ay siya namang paglapit sa kanya ng iba pang mga Bertudes at itim na engkanto na nagawang magwagi laban sa iilan niyang mga kasama. Ang ibang mga aswang ay nagawa ng makabalik sa trensera, samantalang ang iba naman ay tuluyan ng hinarap ang kanilang kamatayan. Matapos masilayan ni Tandang Lauryo ang halos hindi mabilang na mga kasama nito, wala na siyang nagawa kung hindi ang tawagin ng kanyang sigbin. Sa pagkakataong yon, napagpasyahan na niyang isabay sa hukay ang lahat ng Bertudes na kanyang mapapatay. Kahit pilitin man ni Tandang Lauryo na iligtas ang kanyang buhay, sadyang wala na siyang pagpipilian sa puntong yon. Kung hindi niya kasi haharapin ang mga nilalang, maaaring mabutas nito ang pananggalang na nakabaon sa trensera. Sa isip-isip niya, isang maliit na sakripisyo lang naman ang kanyang gagawin para sa mga taong umaasa sa kanila. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan nang lumipat sa kanya ang kanyang sigbin habang dahan-dahang umaangil. Pinapaikutan din siya nito na para bang naghihintay lang ng kanyang utos. Maya-maya pa, doon na nag-umpisang mag-usal si Tandang Lauryo at kasabay nito ang pag-alulong ng napakalakas ng kanyang sigbin. Yun na din ang naging hudyat para sa mga Bertudes upang siya ay sugurin para patayin. Subalit bago pa man makalapit ang mga ito sa kanyang kinatatayuan, bigla naman silang natigilan ng bumungad sa kanilang mga mata ang malademonyong kaanyuan ni Tandang Lauryo na dahan-dahang naglalaho. Sa paglaho ni Tandang Lauryo, bigla namang tumahimik ang buong paligid na halos tanging pagsimoy ng hangin na lamang ang kanilang naririnig. Ilang sandali pa, bigla naman itong lumitaw sa harapan ng isang itim na engkanto at walang pagdadalawang isip na hinigop ang esensya nito. Bago pa man ito tuluyang makita ng mga Bertudes, mabilis na namang naglaho si Tandang Lauryo. Paulit-ulit ang pangyayaring yon hanggang sa dumating ang puntong tuluyan ng naubos ang mga itim na engkantong nasa paligid. Nawala na din ang mga figurang nagbibigay proteksyon sa mga Bertudes, gawa ng halos lahat ng mga ito ay nagawa ng mapaslang ni Tandang Lauryo. Sa pagpapatuloy ng ganoong kaganapan, wala nang nagawa ang mga Bertudes kung hindi ang umatras habang dahan-dahang nakikiramdam sa buong paligid. Nagsisiiyakan na din ang iilan sa mga ito na para bang meron itong tinatawag sa malayo. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang lumitaw si Tandang Lauryo sa harapan ng nilalang na nangangalaga sa mutya ng kawayan. Walang sabi-sabi, agad niyang hinawakan ang ulo nito at mabilisang hinigop ang kaluluwa.
Nang masipat ito ng iilang Bertudes sa paligid, dali-dali din naman siya nitong pinigilan upang hadlangan ang kanyang mga binabalak. Kahit anong gamiting mutya ng mga ito, hindi pa rin yun nagiging sapat upang mapigilan si Tandang Lauryo. Sa punto kasing masalag ng kanyang palad ang mga pag-atake ng Bertudes, kusang namamatay o nawawala ang bisa ng kanilang mga mutya. May kakayahan din siya noong maghigop ng mga bertud na siyang nagbibigay panganib sa kanyang mga kaaway. Habang patuloy niyang hinihigop ang kaluluwa ng Bertudes, bigla na lamang siyang nakaramdam ng isang napakabilis na pag-atake na nanggagaling sa kanyang likuran. Sa sobrang bilis nito, hindi yun nagawang maiwasan ni Tandang Lauryo. Halos bumaunoon ang katawan niya sa mga trensera dahil sa lakas ng pag-ataking sinalo niya. Hindi naman siya noon gaanong nagkaroon ng malubhang pinsala sa kadahilanang ang alaga niyang sigbin ang sumalo nito. Pagbangon ni Tandang Lauryo sa kanyang kinalagpakan, agad naman siyang nahimasmasan nang masipat niya ang isang babaeng Bertudes na nakatitig sa kanyang kinaroroonan. Wala itong dalang kahit na anong sandata maliban sa mga maliit na bato na hawak niya. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang lumapit sa nilalang na yon ang iba pang mga Bertudes habang humihingi ng tulong. Itinuro din nila noon si Tandang Lauryo na para bang pinapaalam ng mga ito na siya ang totoong kalaban ng kanilang uri. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid sa paligid, bigla namang nabaling ang kanyang atensyon kay Ibrahim nang marinig niya itong nagwika ng, Ginoong Lauryo, bumalik na ho kayo rito! Hindi nyo kakayanin ang Bertudes na yan! Matapos nitong makapagsalita, buong lakas siya nitong nilapitan at mabilisang hinila papaloob ng trensera. Bagaman nasa loob na sila ng pananggalang, nananatili pa rin ang panganib na dala ng isang Bertudes na nagtataglay ng dugo ng isang maharlikang dukalpa.